Magandang araw! Kumusta ang gising mo? Kumusta ang iyong pagtulog? Okay ka ba? Nakapagpahinga ka ba ng husto? Sa araw na ito ay ito ang salita ng Panginoon. Matatagpuan sa Aklat ng Isayas, Kabanata 16, Talata 6. Mangyaring basahin din ang buong talata upang higit na maunawaan ang sinasabi sa talata 6. Sasabihin ng mga taga-Huda, nabalitaan namin ang kataasan ng mga taga-Moab, ang kanilang kasinungalingan at pandaraya. Ngunit walang saysay ang kanilang kayabangan. Ang pagmamataas ay hindi ikinalulugod ng Diyos, kasama ang pagsisinungaling at pandaraya. Unang binanggit ng verse 6 ang pagmamataas o pagyayabang bilang karakteristik ng mga Moabita. Dahil dito ay natutunan ko na hindi natin kailangang magyabang o magmataas sapagkat ang pagyayabang ay pwedeng makapagpainit ng ulo ng tao, pwedeng makapag-degrade at higit sa lahat, hindi ito ikinalulugod ng Diyos. Sa pagyayabang ng isang tao o sa kanyang pagmamataas, hindi respect ang nagigain niya, hindi friends, kundi enemy. Lalayuan ka ng tao. Pwedeng mapaandar mo sila ng iyong impluwensya o pera. Pero ang respeto at faithfulness, hindi mo yan makukuha. Kung ikaw ay mayabang o mapagmataas at di mo ina-acknowledge ang pinagmumula ng blessings mo, kukunin yan sa iyo. Ang sabi ng New Testament, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mula iyan sa Lucas chapter 14 verse 11. Binanggit din sa Isaiah chapter 16 ang mga kaparusahan sa Moabita dahil sa kanilang pagmamataas, pagsisinungaling at pandaraya. Sa verse 7 ang sabi doon, tatangisan nila ang kanilang lungsod. Sa verse 10 naman, maglalaho ang tuwa at kagalakan. Titigil ang tuwa at kasiyahan. Walang alak na dadaloy sa pisaan at tatahimik ang masayang hiyawan. Walang kabuluhan ang kanilang panalangin sa verse 12. Dapat nating itigil ang pagyayabang, pandaraya at pagsisinungaling dahil ito'y may kaparusahan. Ang Diyos ang magpaparusa sa mga taong mayayabang, sinungaling at mandaraya. Kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang Diyos at ang iyong kapwa, huwag mo nang gawin ang mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, patawarin niyo kami sa mga pagkakataon na kami ay nagiging mayabang, na kami ay nauudyukan ng magsinungaling, na kami ay nagmamataas higit sa aming kapwa. Lord, linisin niyo po ang aming puso at ang aming isip. Gawin mo kaming karapat-dapat sa inyong harapan. At tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba upang hindi namin tamuhin ang iyong kaparusahan. Ikaw po, Panginoon, ang bahala sa amin. At sa araw na ito, muli naming itinatagubilin ang aming buhay sa inyong mga kamay, kasama ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen.